Hello mga kababayan. Today is Sunday. Gusto ko magpahinga muna sa politika na napaka-toxic. Pero itong pag-uusapan natin, toxic din. Pero at least, showbiz muna tayo. Showbiz marites. Showbiz chismis. Gusto ko pong mag-comment or mag-react doon sa babae na nanahimik ng 15 years. Na after ng 15 years na pananahimik ay biglang sumulpot, nag-publicize ng buhay. Hindi ko maintindihan kung ano yung sadya sa pagsulpot. Ito ba ay, pero ang malinaw sa akin is gusto itong gamitin yung connection doon sa sikat na tatay na namayapa na upang makasakay sa barko nung sikat na tatay, dahil gusto ngang papasok nga ng showbiz yung bunga. Ngayon, ito po opinion ko at siguro maraming magagalit sa akin, pero ito po ay opinion ko. Umpisahan po natin sa pakikipagrelasyon. Okay? Ikaw na isang matinong babae, hindi naman estupida. Dahil nakapag-aral, dahil ikaw nga ay naging, well, in short, hindi naman ikaw yung probinsya ng tatanga-tanga. Kilala mo yung lalaki. Kilalang kilala. So, alam mo na may asawa ito. Alam mo na may asawa, ay pinatulan mo. Nakipagrelasyon ka at nagpabunga pa. Ngayon, well, hindi ko tinutumbok na itong babaeng lumabas after 15 years ay siya lang itong tinutukoy ko. Lahat po ng mga babae, hindi lang itong si 15 years, lahat po na kababaihan, kung alam naman natin na pamilyado yung lalaki, bakit pa tayo makikipagrelasyon? And worse, magpapaanak ka pa. Well, siguro magagalit kayo sa akin dahil parang sinasabi ko na parang hindi ko welcome yung anak na sumulpot sa mundo. Hindi po ganun. Kasi kung hindi naman po nakipagrelasyon yung babae, hindi naman susulpot yung bata. Hindi magkakaroon ng bunga. Or, okay, sabihin na natin na nagkainlaban, na mahirap naman nating mapigilan, na in love, nakipagrelasyon. Pero sana naman, huwag na sana nagpaanak pa. Kasi, yung pakikipagrelasyon na yan ay pwedeng lilipas din lang. Pwedeng lilipas, init ng katawan. Kasi nga, may asawa yung lalaki. O, hindi lang natin sinasabing yung babae lang kasi may mga lalaki rin, nakikipagrelasyon din sa may mga asawang babae. Alam na natin na may asawa, bakit pa natin papatulan? Ang dami-dami naman.
there are plenty of fish in the ocean. O ngayon nga, na nawala yung karelasyon na lalaki, after 15 years, after 10 years, di ba nakakilala din naman siya, nag-asawa din naman siya ng iba. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi nga po, ang mga ganitong gawain ay nakakagulo. Nakakagulo sa pamilya ng iba, nakakagulo doon sa pamilya nung pinatulan mo, na pamilyado. May nasaktan ka, nasaktan yung asawa, nasaktan yung mga anak, yung pamilya. Yun naman pala after a few years, makakatagpo ka rin naman ng para sa'yo. Magulo. Yung mga ganitong gawain po kasi, nakakagulo. Nakakagulo sa buhay, nakakagulo sa mundo. Di ba may mga kaso pa nga dyan na umaabot pa hanggang patayan eh. Di bali na lang sana po kung yung taong pinatulan mo, halimbawa nagsinungaling, napaniwala ka na single siya, hindi naman siya sikat, so pumatol ka, inosente ka. Although, kung talagang nag-iisip ka rin naman, bago naging lumalim ang relasyon sana, nag-imbestiga ka. Diba? Nag-imbestiga ka na, ano ba ito? Madali naman pong malaman kung may asawa ang isang tao. Pero dito po sa kaso ng mga tao na sikat, kagaya ni Francis M. Sikat na tao yun. Kaya imposibleng hindi natin malalaman na pamilyado palang tao yun si Francis M. Bakit pa pumatol itong girl na 15 years na nanahimik? Tapos ngayon, biglang lalabas. Biglang aanunsyo na nagkaroon sila ng relasyon, nang mayroon siyang anak. What for? Bakit? Ano ang purpose sa paglantad? Hindi naman siguro kaila na yun doon sa asawa ni Francis M. Tamo mo, parang, ano nga siya, sa naging reaction niya ngayon, parang alam na niya dati pa. Yung mga asawa ba naman tayo mga babae, di ba? Malakas ang instinct natin. Malakas ang pakiramdam natin kapag ang asawa natin ay nagluloko. Ibig sabihin, alam na yung existence kasi ang sabi nitong babae na lumantad na daw siya kasi total daw nanahimik naman daw siya, para bang mayroong nagsusuppress sa kanya na i-broadcast niya yung relasyon niya ng pagkakaroon niya ng illicit affair kay Francis M. Nagigets niyo po bang ibig ko sabihin? Marami dyan na magsasabi na masyado naman akong malupit na yan, nangyari na. Yun nga nangyari na. Kaya tanggapin na lang. Kasi nangyari na. Yun po kasi ang isang napapansin ko, nauobserbahan ko sa lipunan natin. Alam nating bawal. Di ba mayroon ng batas? Actually, sa totoo lang, mayroon po tayong batas na bawal pumatol sa may asawa. At may kaso yan. Di ba pag sa lalaki concubinage, adultery pag sa babae? Ano nangyari sa batas na yun? Bakit nangyayari ito? Bakit ba nagkaroon ng batas na ganon? Para proteksyonan ba ang isang pamilya na masira dahil sa pagpasok ng isang alien sa pamilya? Or para na rin maproteksyonan yung pumapasok, maproteksyonan din yung buhay niya, huwag masira. Dahil mayroon ngang, hindi siya kayang panagutan ng lalaki dahil may pananagutan na. Diba?
Sino ngayon ang nalalagay sa alanganin? Di ba yung bata? Yung naging bunga? At nagkakaroon pa ng gulo doon sa original na pamilya. Gulo po ang dinadala ng pagpatol ng isang tao sa may asawa na. Hindi man lang inisip nitong babae, itong mga pumapatol sa may asawa. Na yung stress, yung emotional stress, yung depression na idinulot natin doon, i-focus na natin, i-specify na natin dito sa kasong ito. Francis M. and this girl. Kung ikaw ilagay mo kaya ang sarili mo doon sa tunay na asawa, ano ang mararamdaman mo pag nalaman mo na yung asawa mo ay may babae, may ibang babae at nagkaanak pa? Masakit, di ba? Tapos ikaw ngayon, ito, lalantad ka bigla na parang nagmamalaki. Ay, sorry. Panood ko yung video eh. Yung video nung, sino ba yung collector na yun ng, yung Pawn Star ba yun? Yung collector ng mga items. Hindi ko po nagustuhan yung ano niya doon, yung actions niya. Para kasi sa tingin ko, para kasi siyang nagmamalaki. Parang mayabang. Nayabangan ako sa ano niya. Yung paglantad niya mismo ay hindi na maganda. Dahil parang ipinamumukha niya doon sa pamilya nung yumao na eto kami. Samantalang naglalabing-labing kayo, pagtalikod sa'yo, ako naman ang kalabing-labing. Oh. Para sa kanya, kaya daw siya lumantad para ipaalam sa taong bayan na sila ay existing. Bakit? Ano naman kung existing kayo? Nakabuti ba? Hindi kaya may mga nangbabash sa inyo? O ako, isa na ako. Hindi po maganda. In bad taste. Kasi, doon sa part nung asawa nung yumao, si Pia Arroyo Magalona. Kumbaga, for sure alam niya yung tungkol dito sa babae na ito. Alam yan. Na kumbaga, wala na yung the guy in question, wala na rin naman, pero at least, di ba naka-move on na? Naka-move on na itong wife. At ngayon, sa paglantad na ito, kumbaga sa sugat, nabuksan uli. Yung sugat na naghilom na sana. Hiniwa uli nitong babaeng ito. Bakit lumabas? Dahil papasok sa showbiz yung anak? O di, ginagamit yung pangalan ni Francis M. Bakit hindi ka na lang pumasok ng showbiz without mentioning kung saan ka galing, kung sino yung tatay mo? Dapat nag-build ka ng sarili mong pangalan. Hindi ka dapat sasakay sa pangalan ng ama. Nakabuti kaya? Ewan lang. Ako mismo nawalan ako ng gana eh. Mas hahangaan ko pa kung tahimik lang yung pagpasok, no mention of kanino siya nag-sprout from. Sumikat siya on her own. Saka na lang malalaman ng tao, ano pala ito? Anak pala ito ni Francis M. Ganon dapat.
Hindi yung ngayon pa lang, para bang ginagamit nyo as a weapon. Yung memory, yung the Francis M. that we know. Ang masama po sa mga ganitong relasyon, alam naman na bawal papasukin. Tapos pag nagkabunga, maghahabol, maghihingi ng sustento, maghihingi ng mana. Well, protektado naman kayo. Well, wala namang problema dahil protected ng batas eh. Di ba may batas tayo na ang illegitimate child ay may karapatan na. Although 50% lang nung legitimate. Ngayon na tapos na ang lahat, nandyan na yung bunga, okay na lang. Tanggapin na lang kasi nandyan na eh. O di, nawe-weaponize yung bata. Kung bakit kasi, alam naman na may pamilya, magpapabuntis. Tapos hahabol-habol. Wala namang karapatan. Kung tutuusin, during the relationship na wala pang anak, di ba dapat nga dinimanda siya nung babae, nung asawa? Dapat na demanda yan. Nakulong pa sa pakikiapid. Ngayon, dahil tapos na ang lahat, nagkaroon na ng bunga, protected na. Parang mali po. Something is wrong with this law. Pwede naman, di ba, na yung bata nandiyan na, sige, di sustentuhan, pero yung nanay, di. May kaparusahan dapat. Hindi yung basta na lang, okay na. Okay na. Okay lang. Tapos na eh. Ganun lang. Kaya dumadami po. Dumadami ang mga nasisirang pamilya. Dahil dito sa, tayo na rin mismong lipunan, kung paano natin ito nire-receive, ina-accept, tinatanggap. Just like yung nangyayari ngayong panahon, na dati, bawal na bawal po. Isusumpa ka ng magulang mo kapag ikaw ay nabuntis na walang asawa. Dalaga. Pero ngayon, Diyos ko, talagang kultura na po. Dito lang sa barangay namin, tuwing piyesta, may binyagan. Sa 50 bata na bininyagan, 5 lang ang anak ng kasal. Yung 45, illegitimate. I mean, anak ng, what do you call it? Anak sa pagkadalaga. Imagine the ratio. 5:45. Hindi man lang sana dapat baligtad eh. Yung 45 dapat, anak ng mga legally married. Yung 5, baliktad eh. Bakit nangyari to? Kasi nga kinukonsinti natin. Kinukonsinti ng lipunan, kinukonsinti ng gobyerno, ng batas. O ano mga bagong batas ngayon? Lahat ng mga single parent, di ba alam niyo yung batas? Protektado, suportado, may ayuda. Kaya dumadami ang mga nagbubuntis ng mga bata. Dahil dyan sa batas na yan, batas na nakakasama, hindi nakakatulong. Saan pagkukuhanin ng gobyerno ang iaayuda sa mga ganito? Lumayo ako. Siguro dapat yan isang ibang video yan eh. Balik tayo, tapusin ko lang itong dito sa, nainis po kasi ako dahil para bang ilagay ko man yung sarili ko doon sa kay Pia. Kumbaga parang matagal ng panahon, matagal nang nangyari. Alam ko yan noon.
Alam ko yung pagluloko na yan ng asawa ko. At nasaktan ako. Ngayon, kumbaga naka-move on na ako, naghilom na yung sugat ko, tapos ngayon biglang parang binuksan ulit yung sugat, tapos pinigaan ng kalamansi, nilagyan pa ng asin. Ganun po. Hindi po maganda yung paglantad na ito. Pwede naman lumantad lang kayo-kayo lang na pamilya. Gusto mo ipakilala dun sa mga kapatid niya. Yung bata, gusto mo ipakilala dun sa mga lolo-lola. Pero ibu-broadcast sa buong... Anong gustong palabasin? Pinapalabas mo lang na once upon a time, lumandi ka sa isang lalaki na may asawa. Tapos ngayon, okay lang. Okay ka lang? Yun namang bata, siyempre, wala na tayong magagawa, nandyan yung bata. Pero ibig ko sabihin, sana naman, naging pino kayo sa pagkilos nyo sa pagpasok sa showbiz. Ginagamit nyo yung memory ni Francis M. Yung bata, cute, maganda. Maganda man. Kaso parang hindi ko gusto yung bangs niya. Maganda ang bangs, di ba? Ako nga nagbabangs eh. Pero Diyos ko naman yung bangs niya, bakit ganun? Nagpapauso ng ibang klaseng bangs. Natatakpan na yung buong mata, hindi na makita yung mata eh. Tumutusok-tusok na nga sa mata eh. Ano yun? Pwede bang bawasan naman ng konti yun para hindi naman tumutusok sa mata? Natatakpan na yun, hindi na nakikita yung mata eh. Maganda naman siguro yung mata eh. Tapos ba't parang ganun yun magsalita? Parang walang ka-energy. Parang OA tuloy. Anyway, good luck. Yung pagpasok mo sa showbiz eh, intriga agad eh. Ako mismo, nawalan ako ng gana. Pero yun si Francis M, eh, ano ko yan dati, yung gusto kong tao ito si Francis M. Yung ano niya, paborito ko nga ang kanta niya eh, yung ko lang siya ba ang nag-compose, yung Kaleidoscope. Paborito ko yun. Ginamit ko pa yun dati sa aking lesson plan, report, noong college ako. Actually, meron akong kilig memory about Francis M. Ikwento ko nga. Wala naman to eh. Hindi naman to kagaya nung nanahimik ng 15 years. Nangyari ito nung bata pa ako nun eh. Siguro kung mga early 90s. Yung nag-disco kami ng mga kapatid ko saka mga kaibigan doon sa Heartbeat. Yung Heartbeat disco dyan sa Quezon Avenue. Dito kami sa table. Si Francis naman nandun sa kabilang table doon, may kakausap yung mga ano yata, yung mga, parang nadi-DJ siya doon eh. Bata pa siya noon, pero kasal na siya. Siguro mga anak nila, mga ano, maliit pa. 90s eh, early 90s, mga 1992 yata, o 93. So, he was across there, nandun siya, nandito ako, nagkatinginan kami. Wala lang, yung ano ko lang, kasi hinahangaan ko siya. Celebrity eh. Tapos, napansin niya ako, no? Malayo yan ha, napansin. Pero kami lang nagkakaalaman na dalawa. Walang nakakaalam doon sa mga kausap niya, walang nakakaalam dito sa mga kasama ko. Siyempre, busy naman eh. So yun nga, nagkatingin na kami, alam ko na, feel ko, assuming naman ako, totoo ito eh. Kumbaga kilig memory lang. Siyempre, kikiligin ka naman, celebrity yun eh, na hinahangaan mo eh. At saka talagang cute siya. Hindi siya yung gwapo na, hindi mo masasabing
gwapo, kundi cute. Cute. Parang hindi tumatanda. So, ayun. Siyempre, babae ka, alam mo pag ang isang guy, may ano sa'yo, di ba? Hanggang doon lang naman yun. Hanggang doon lang. Parang, kumindat pa nga siya sa akin, no? Kaya sobra akong kinilig. Humingiti siya sa akin, tapos kumindat. Tapos parang may something na, siguro kung malandi ako na nagpakita ako ng ano, baka nagkaanuhan din kami ng telephone number, nagkapalitan, ganun. Kaya lang, siyempre, parang ano lang, pas lang yun. Na after that night, wala na. Hindi naman kami nagkita na uli. Hindi naman siya umalis sa table niya, hindi ako umalis sa table ko, hindi siya lumapit, hindi ako lumapit. Tinginan lang ganyan. Pero kinilig ako dun, ha. Siyempre, Francis Emini. Medyo idol ko man siya. Kaya siyempre. Yun ang ibig kong sabihin na porke nagpakita sa'yo ng pagkagusto, kumbaga palay, ikaw ay palay. Siya yung manok. Pero, ang literal na palay ay walang magagawa, nandiyan ka lang, tutukain ka na lang talaga. Ikaw na palay, kaya mong umiwas Kaya mo namang lumayo, kaya mong tumanggi kung gugustuhin mo. Kung malandi ako nun, nilapitan ko yun, kung uso ang selfie, mag-selfie, whatever. Nagpapakita na nga ng, nagpakita ng motibo. Hindi lang talaga, halimbawa kung, dahil nagpakita ng motibo sa'yo, halimbawa, ka rin, nagpakita ka rin, okay ako, baka nagkarelasyon din ako dun. Yun po ang ibig ko sabihin, pwede ka namang umiwas, pwede kang tumanggi. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Hindi ito 15 years na pananahimik, ha? Ilang taon ba? 93. 2003. Ilang taon na ba yun? 40 years? 30 years? Di ba? Whatever. Sana nanahimik ka na ng tuluyan, no? Hindi lang 15 years. Yun lang po mga kababayan at siguro may nagalit sa akin. Anyway, opinion ko yun. Bakit? Okay? Thank you. Peace.